So sa oras na ito, handa na po ba tayo mga kapatid? Praise the Lord. At kung tayo po'y handa na, let us all stand. Sumandali mga kapatid. And let us read our Bible in the book of Luke chapter 14 verse 26. Sa wikang Tagalog po, ito po ay ating babasahin. Ang sabi ng Biblia, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Number 27. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. You may be seated mga kapatid. Ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang ang tunay na alagad ng Diyos. Ang tunay na alagad ng Diyos. Mga kapatid, dapat natin maiset ang ating kaisipan sa oras pong ito na hindi po lahat ng nakikita natin na nagsasabi na sila po ay Kristiyano ay alagad po ng Diyos. Hindi po lahat ng nangangaral ay alagad ng Diyos dahil may mga bulaang propeta po na naglilitawan at bulaang Kristo pa. Ngayon mga kapatid, iset natin ang ating isipan. Hindi lahat ng maaaring magpakilala sa iyo na Christian ako ay talagang alagad ng Panginoon. Hindi po ganun yun mga kapatid. Dahil tandaan po natin sa ating pong panahon, sa ating pong era, marami pong tao ang magsasabi at maaaring mag-testify at maaaring mag-proclaim that they are Christians pero hindi po sila lingkod ng ating Panginoon. Okay? Ngayon po, alisin po natin sa ating kaisipan na tsaka ka lang magiging alagad ng Panginoon, lingkod ng Panginoon kapag pastor ka na. Tsaka ka lang magiging tunay na alagad, magiging alagad kapag ikaw ay nakapag-aral ng Bible School. Tsaka ka lang magiging alagad, magiging tunay na alagad kapag bumabautismo ka na. Mga kapatid, maliwanag pong sinasabi ng Biblia sa Matthew chapter 28 na sinasabi, di ba? Tumayo kayo sa sanlibutan. Gawin yung alagad ko ang bawat bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. At narito ako'y sa inyo hanggang katapusan, hanggang sa dulo. Ngayon po mga kapatid, inuutusan ang kinauukulan na kapag sila ay humayo, gawin daw alagad. At kapag sinabing alagad, mga kapatid, dapat yan po ay fully equipped. Ibig sabihin, nasa kanya ng lahat. Pag sinabing alagad, parang ganito, sa pinakamababaw na paraan na pwede kong maipaliwanag sa inyo. Pag sinabing basketball court, o basketball court, mga kapatid, ang pangunahin po dyan ay ano? Yung basket, yung pagsusyutan. Hindi mo pwedeng tawaging basketball court ang isang court kung wala po siyang basket, yung ring, kung tawagin. So, ano po ba ang bumubuo sa isang basketball court? Siyempre, alam nyo naman yan, mga kapatid, nakakita na kayo ng court. So, kapag ang isang basketball court na tatawagin ng tao ay walang ring, hindi po yung basketball court. Pag sinabi mo ng basketball court, may ring nga, ako pa tumutukoy na sa professional wala namang net, kulang pa rin. So, ibig sabihin, kailangan kumpleto. Gayon din, kapag ikaw po mga kapatid, inari mo sa iyong sariling galap na ikaw ay Kristiyano at ikaw po ay isa sa inaralan, minentor, tinuruan, pinagsakripisyuhan ng mga lingkod ng Panginoon para ikaw ay sumunod sa kanilang mga yapak gaya ng pagsunod nila kay Kristo mga kapatid. Kung ikaw po ay naturuan, dapat equip ka, kumpleto ka. Kumbaga sa basketball, lahat nandoon, pati upuan. Hindi ka mahahanapan ng butas. Hindi ka masisinipan ng butas, mga kapatid, na may kulang. Hindi rin pwede mga kapatid sa basketball court. Iba-iba ang sukat. Iba yung sukat ng kalaban, malaki yung ring sa kalaban, sa iyo maliit, matatalo ka. So kailangan iisa sukat. Iisa ang sukat ng mga linya. Meron pong pinagbabatayan. Gayon din po, sa
bilang mga lingkod ng ating Panginoon, dapat iisasukat. Hindi pa pwede na ikaw gaya ng ating pinag-aralan kanina, mapagpatawad ang iyong pastor, minentor ka ng pastor mong mapagpatawad, tapos ikaw hindi ka mapagpatawad. Mali, sukat. Hindi ko alam kung anong sukat ang sinukat sa'yo. Bakit hindi ka tumutugma? At ang sukat po, ang pinakametro po natin, ay ang tinatawag po na Biblia. Doon po tayo susukatin, mga kapatid. Yun po ang ihuhukom sa atin, mga kapatid. Ayon po yan sa Biblia. Ngayon po, kung atin pong babasahin muli ang talata, sinasabi ng Biblia, kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin, pumupunta, gustong sumunod sa Panginoon, at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina, at asawang babae, at mga anak, at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Tingnan ninyo, mga kapatid, walang takas ha. Nanay mo, tatay mo, kapatid mong babae, kapatid mong lalaki, anak mo, at ang huli, sarili mo. Ang sabi, kung hindi mo kayang mapuot sa mga mahal mo sa buhay, gaya ng katulad ng iyong sarili, o maging sa iyong sarili, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi siya maaaring maging alagad ko. Mga kapatid, kanina pinag-aralan natin ang pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa iyong kapatid. Hindi po natin dapat isipin na may kontradiksyon sa Biblia. Kasi kanina pinag-aralan natin ang pag-ibig sa kapwa. Ngayon, si Kristo, the same Kristo na nag-utos doon sa Matthew, no, na ating pinag-aralan kanina, at siya rin ang nagturo sa mga alagad dito naman sa sulat ni Lucas. So, ibig bang sabihin, Lucas, mali ka? Hindi po, mga kapatid. Yung sinasabi po na kung ang sino mang pumaparito sa akin, ibig sabihin, gusto nyong mapa sa Panginoon. Ang sabi, kung hindi mo kayang mapuot sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mong babae, no, sa kapatid mong lalaki, sa anak mo, maging sa iyong sarili, hindi ka karapat-dapat sa akin. So, gusto ba ng Panginoon na tayo po ay mapuot? Mga kapatid, ito po ay hindi literal. Ang sabi po rito, mga kapatid, ang kahulugan ng talata po na ating nabasa, ito ay tungkol sa pagiging handa na iwan ang lahat ng bagay kahit na ang pinakamahalagang relasyon alang-alang sa pagiging alagad ni Jesus. Hindi ito literal na pagkapuot, kundi pagiging handa na ibigay ang mataas na prioridad sa Diyos kaysa anumang relasyon o material na bagay. Nakita niyo, mga kapatid? Nung sinabi niyang hindi magiging karapat-dapat sa akin kapag hindi ka napuot, hindi po yun literal. Ang pinupunto lang, mga kapatid, ng kahulugan ng talatang ito, mga kapatid, na pagdating po sa usapang relasyon, dapat ang ating relasyon sa Panginoon, mga kapatid, ang mas mataas, mas matayog, at pinapakita ng talatang ito, mga kapatid, na ang dapat maging prioridad ng taong nagsasabing siya'y lingkod ng Diyos, dapat ang prioridad niya ay ang Diyos. Hindi niya po nais na literal na magalit ka o mag-hate ka sa iyong pamilya, kundi pinapakita lang, mga kapatid, na sa oras ng Diyos, sa oras na kailangan ka na magamit ng Panginoon, dapat available ka. Di ba? Yan po ang tinuturo, mga kapatid, sa youth camp. Maging available. Di ba? So, dapat tayo po ay nagising na tungkol sa bagay na yan at hindi na dapat ito mahirap intindihin. Ngayon po, mga kapatid, ang sabi dito, ito ay isang hamon sa mga tao na magkaroon ng ganap na debosyon at pagsunod kay Jesus, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagdaan sa mga paghihirap o pagtanggap ng mga pagsubok sa buhay. Okay?
So ngayon po mga kapatid, bilang makalingkod ng ating Panginoong Diyos, ang ating relasyon sa ating mga magulang, ibigay natin ang para sa kanila. Pero kapag para sa Panginoon, mga kapatid, hindi mo pwedeng ibigay ang para sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, sino ang nasa larawan dun sa pera? Hindi ba sabi, si Cesar po. Ang sabi ng Panginoong Isus. So ngayon, ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar. At ang sa Diyos ay para sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, yung para sa Diyos, dapat ibigay po natin. Hindi pwede mga kapatid na sasabihin natin na tayo'y alagad ng Panginoon kung wala tayong oras sa Diyos. Wala tayong private time to pray, mga kapatid. Private time na mag-devotion sa Panginoon. Hindi po pwede mga kapatid na buong buhay natin ay gugugulin natin sa pagtatrabaho. Hindi rin pwedeng buong buhay natin ay gugugulin natin sa pagiging ama. At wala ka ng panahon sa Diyos. Hindi rin pwedeng gugugulin natin ang buong buhay natin sa pagiging ina. Hanggang matapos ang iyong buhay, wala ka na rin pinaglingkuran Diyos. Ano po ibig sabihin? Hindi naman po makasarili ang Panginoon. Ano po ang punto? Huwag ninyong hahayaan na ang inyong ama at ina, kapatid na babae, kapatid na lalaki, o ang iyong anak, maging ang iyong sarili ang nagiging hadlang para maglingkod ka sa Panginoon. Ito po mahirap mga kapatid eh. Nung panahon na isang lingkod ng Diyos, ako may magsasalarawan ng realidad, isang lingkod ng Panginoon, walang pangalan pero general, nangyayari po ito. Na ikaw o ang isang lingkod ay wala pang muwang sa maraming bagay. Sila yung mga taong mabilis utusan, madaling utusan sa gawain ng Panginoon. Sila po yung madaling maasahan. Subalit, nang dumating ang panahon na sila po ay nagkaroon na ng kaisipan, nagkaroon na ng karelasyon. Ano po ang usually nangyayari? Nagkakaroon ng kaagaw ang Panginoon sa kanilang oras. Ultimo sa kanilang pagtulog sana, natutulog na sila, naka-video call pa. Kahit pagod na, nagbibigay ng oras. Pero wala nang oras sa pagbabasa ng Biblia. Wala nang oras sa pananalangin. Wala nang oras sa pagsamba. Bakit? Kasi ang Diyos na minsan pinaglingkuran ng tao ay napalitan ng isang Diyos-Diyosan. Noong nakaraan, di ba, itinuro ni Brother Louie, the modern idols. Sino sa inyo nakaalala? Alam niyo po ba mga kapatid, pag sinabing idols o idolo, o Diyos-Diyosan, kailan po ba pumapasok na Diyos-Diyosan ng isang bagay? Ang pumapasok po ang salitang Diyos-Diyosan at nagiging Diyos-Diyosan mo na ang isang bagay kapag ikaw po ay nasa sitwasyon na kung saan hindi kompleto ang araw mo kapag hindi mo siya nagagawa. Kung gamit man, naahawakan, nagagamit, etc. Ibig sabihin, ang buong isip mo ay tumatakbo lamang para doon sa bagay na yun. Halimbawa, naging Diyos-Diyosan mo ang ML. Kahit nasa trabaho, kahit iniisip mo paano ka atake, minsan yung mga gamit doon, ginagawa mo karakter. Di ba? Ito. Kahit na minsan nananahi ka, nag-ano ka pa, lumalabas pa sa bibig mo, yun, double kill. Ibig sabihin mga kapatid, nakukuha niyo ibig sabihin, yung attention mo kahit saan ka magpunta, laging naroroon. Hindi ka mapakali kapag hindi mo yon nagagawa, o hindi mo yon nahahawakan, o hindi mo yon napupuntahan, hindi mo siya napapamasdan, o kung laro man, hindi mo siya nailalaro. Mga kapatid, yan ay nagiging Diyos-Diyosan natin. Ngayon po, mga kapatid, ganyan po ang nangyayari. Kung inaari mo sa iyong sarili na ikaw po ay lingkod o alagad ng Panginoon at hindi mo kayang tanggihan, hindi mo kayang kapuutan ang sarili mo, hindi ka karapat-dapat maging alagad ng Panginoong Hesus.
Maraming ganyan mga kapatid eh. Nagagamit na sana sa gawain ng Panginoon, pero dahil mas mahalaga ang sarili, no? Mas mahalaga yung ginagawa niya kasi sa Panginoon, hindi sila magamit ng Diyos. Kaya kahit anong talino mo, tandaan niyo po ito mga kapatid, kahit gaano ka katalino sa Biblia, kahit gaano ka kagaling mag-encourage, magaling ka sa lahat ng bagay, kung ikaw po mga kapatid, ang isipan at puso mo ay wala doon sa Panginoon, bali wala lahat ng yun. Tandaan niyo po yan mga kapatid, hindi ka magiging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Inuulit ko po, kung hindi po natin kayang iwanan, itanggi ang ating sarili, hindi po tayo pwedeng tawaging alagad ng Diyos. Minsan mga kapatid, ang Panginoon pinagpapalit natin sa ating barkada, sa ating kaibigan. Tanda ng pagpapahalaga ng ating mga sarili, mga kapatid. Nagpauna naman ako sa inyo so huwag kayo magtaka. Kung minsan mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, sobrang liit ng tingin ng tao sa gawain ng Panginoon. Mas mahalaga ang kaibigan, mas mahalaga ang outing, mas mahalaga ang gala, mas mahalaga ang lahat ng nasa sanlibutan. Ayaw mapirmi sa paglilingkod sa Diyos. Pagdating sa usapang Panginoon, wala siyang panahon. Pero kapag outing, mga bagay na pang sanlibutan, kahit naglalaba, kahit nananahin, may time yan. Iiwanan yan para roon. Ang nangyayari tuloy, ang kanyang buhay ay nakadesenyo lang para pasayahin niya. Hindi nangyayari mga kapatid yung dapat na nangyayari na ikaw ay nabubuhay, nakadesenyo ka para pasayahin ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Nakuha natin mga kapatid. Ngayon po, ang sabi po dito, kung ang iyong ama, ina, ang dahilan bakit hindi ka makapaglingkod sa Panginoon, mag-isip ka. Eh, hindi po ako makapaglingkod sa Panginoon, bakit hindi ka? Nagagalit po ang nanay ko, ang tatay ko. Alam niyo mga kapatid, may hangganan kasi. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang inyong ama't ina. Tama, igalang mo sila, sundin mo sila. Pero kapag ang iyong ama at ina ay sumasalangsang sa aral ng Panginoon, gaya ng pinipigilan kang maglingkod, iba yung usapan yun mga kapatid. Nakuha ninyo mga kapatid? Sundin nyo sila sa anumang paraan. Pero kung ang pagsunod na ipinapasunod nila sa iyo kapatid, ay hindi na po tama na kung saan patungo ka bang impyerno, ayaw kang ipaglingkod sa Diyos eh. Subukan mo maglingkod, subukan mo magsimba, dali mo na mga gamit mo. Wala ka nang uuwian. Kung ngayon, ikaw natatakot ka. Pastor, di na po kasi simba, bakit di ka? Eh, nagagalit po ang aking mga magulang. Alam niyo mga kapatid, pagdating po sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, kailangan po ng matinding tawag dito, desisyon. Kailangan ng desisyon mo. Okay na mahalin ang ating mga magulang, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid. Ngunit kung sila pumipigil para maglingkod ka sa Panginoong Diyos, mga kapatid, yari ka. Hindi ka tatawaging alagad ng ating Panginoong Isus. Sabi dito, Luke chapter 14 verse 27, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Okay? Pakinggan po ninyo yung krus. Okay, lahat po kayo sa mga nakapanood na po ng film kay Jesus Christ, lalo na ng Passion of the Christ, mga kapatid. Yung krus po, mga kapatid, ay nagpapakita o nagpapahayag ng ano? Sakripisyo. Pagdurusa. No? Pagdurusa, sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dyan sa namatay, sa krus na yan, mga kapatid. Alang-alang saan? Alang-alang sa atin, ang Panginoong Diyos ay namatay para sa atin. Ngayon po, mga kapatid, ang krus, mga kapatid, sa ating panahon, ay maaahalin tulad po natin sa sakripisyong personal sa atin. Kasi mabigat ang krus eh. Nagsasacrifice ka. Kasi ang sabi ng talata, mga kapatid, sino mang hindi magdala ng kanyang sariling krus. Ano po ba ang krus? Mabigat. At para mabuhat mo, kailangan mo ng sakripisyo.
Kailangan mo ng matibay na loob na magpatuloy hanggang sa dulo. Mga kapatid, ngayon po, ang sino mang hindi nagdala o nagdadala ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Alam niyo mga kapatid, spiritually, may mga krus tayo. May mga kabigatan po tayong dinadala. Habang naglilingkod ka sa Diyos, maaaring ang dinadala mong kabigatan at sakripisyo ay yung pamilya mo. Pinipigilan ka maglingkod, pero nagpapatuloy kang binubuhat ang krus. Spiritual po ang aking sinasabi, hindi po literal. Binubuhat mo lahat ng kabigatan, lahat ng kalungkutan, lahat ng pangangailangan, lahat ng kawalan. Nagsasakripisyo kang buhatin para po makasunod sa ating Panginoon. Ngayon po mga kapatid, kanina sinabi ko sa inyo, sa pagiging alagad ng Panginoon, tandaan niyo po, sa pagiging alagad ng Panginoon, sa Biblia, ang ating pag-uusapan mo sa Biblia, ang mga alagad, pansinin niyo, hindi naman po sila lahat, iilan lang po ang may mga pinag-aralan. Marami sa kanila, wala naman po pinag-aralan. Nakuha niyo? Ito pa, mga kapatid. Yung Biblia na hawak po ninyo, yung ibang nakapakinig sa Acts chapter 2, verse 38, at nagsipagpabautismo po sila, naniniwala po ba kayo? O kumbinsido ba kayo na may mga namatay na Kristiyano na hindi pa natatapos ni Apostol Pablo ang kanyang libro, ang kanyang epistle? Naniniwala kayo? Isa pong patunay, si Stephen. Sino nakakakilala kay Stephen? Kay Esteban. Kasama po siya sa 7 deacons. Ang kanyang buhay ay nagtagal lamang po hanggang libro ng mga gawa. Acts lang po siya mga kapatid. Hanggang Acts. Hindi na po siya umabot sa sulat ng Romans. 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians. Hindi niya na po yan mga kapatid nabasa. Nakuha niya mga kapatid? Dahil namatay si Esteban sa Book of Acts, pero ito po ang nakamamangha. Sa ating panahon, nakakompile na ang salita ng Diyos. Nakuha niya? Pero hindi pa rin sapat. Si Esteban namatay, hindi niya nabasa ang Romans pababa. Pero ang kanyang pag-unawa na mapaglingkuran ng Panginoon ay napatunayan, kahit hindi niya nabasa yun, hindi niya na naabutan yun, napatunayan hanggang kamatayan mga kapatid, hindi niya binitawan ang kanyang pananampalataya. To the point mga kapatid, na nandoon si Saul, no, bago siya tawagin ng Panginoon, nandoon si Saul, hawak-hawak niya mga kapatid yung mga damit ng bumabato siya, sumaksi doon mga kapatid Pinatay si Esteban sa pamamagitan ng pagpukol ng maraming bato. At ano po sabi niya? Patawarin niyo po sila, huwag niyo pong ilagay ang pagkakasalang ito sa kanila. Nagpatawad pa rin po mga kapatid si Esteban. At namatay si Esteban mga kapatid nang hindi niya nga nabasa ang epistle. Nabasa niyo, di ba? Nabasa natin. Pero bakit hindi sapat para ialay ang buhay natin sa Panginoon? Hindi nagiging sapat. Magbigay kayo ng aral, mga kapatid, sa epistle na natatandaan ninyo, na pwedeng panghawakan hanggang kamatayan. Sige nga, bigyan ko kayo ng pagkakataon tumayo. Anong libro sa New Testament, no? Magmula sa Romans, pababa hanggang Revelation, na pwede mong panghawakan hanggang kamatayan? Sige po, mga kapatid. Wala? O Brother Louie, ano? Kahit hindi nyo alam yung eksaktong verse o ano, basta yung content, nandoon, okay na yun. Ano yun? Yung panghawakan na babalikan Diyos sa para kunin yung mga naglilingkod sa Kanya. Yun, di ba? Pero bakit? Bakit kahit nabasa,
hindi kaya ng tao makapanatili sa paglilingkod. Kahit may tao o merong Diyos na nangakong babalik siya, hindi pa rin naging sapat para manatili ang tao sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit hindi naging sapat? Samantalang si Stephen o si Esteban, namatay siya sa Book of Acts. Na hindi niya ngayon nabasa. Ano ba? Di ba may talata, I can do all things through Christ? Hindi niya rin naman nabasa yun. Pero bakit to the point na kaya niyang magpakamatay, hindi naman totally magpakamatay, ibigay ang kanyang buhay nang hindi tinatanggi si Kristo? Bakit po mga kapatid? Dahil napatunayan ang kanyang sarili sa Panginoon. Tinanggi niya ang lahat. Mga kapatid, naniniwala ba kayo, tinanggi niya pati kanyang pamilya? Kasi sabi, hindi ka magiging karapat-dapat kung hindi ka mabuti sa iyong ama't ina. Ito hanggang kamatayan. At ang pinakamahirap tanggihan, mga kapatid, sarili natin. Kaya nga nasa dulo yun eh. Maging ang iyong sarili. Ay di mo kaya tanggihan, hindi ka tatawaging alagad ng Diyos. Pero siya, tinanggihan niya ang kanyang sarili. To the point na siya po, mga kapatid, ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Sa atin dito, mga kapatid, hindi kailangan ng gumamit isa talas ng pwersa. Napaka power saving ang ginagawa ni Satanas. Bakit? Mabababaw na dahilan, hindi na naglilingkod ang tao. Nakuha ninyo? Wala na yung trust niya sa simbahan, ang dahilan ng pagtagal niya, kaya siya naglilingkod, hindi na rin siya nagsimba, nanlalamig na rin siya. Madali lang. Nakikita niya nangihina mga kapatiran, hindi na nagsisimba. Siya din, damay na rin, hindi na rin siya magsisimba. Napakadali lang mga kapatid. Napakadaling iwanan ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Hindi naman po kasi natin pinaghirapan. Totoo po, napakadaling iwanan ang paglilingkod sa Panginoon. Ang daling pumasok, ang daling lumabas. Bakit? Wala ka kasing pinupuhunanan sa Diyos. At hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nananatili. Kasi ito po sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Kung alam mo kung bakit ka naglilingkod at alam mo ang halaga ng gawain ng Diyos, kahit anong mangyari, kaya mong itanggi kahit ang sarili mo, kahit ang kahuli-huli ang bahagi ng buhay mo, kaya mong itanggi para sa Panginoon. Pero bakit hindi kaya ng tao mga kapatid? Dahil mas mahalaga ang kanyang sarili. Sarili muna, tulog muna, gala muna, tsaka ng Panginoon. Bakit? Malakas ka pa eh. Pero ang tinitiyak ko mga kapatid, sa buhay ng tao, sa oras na siya po'y magkaroon ng karamdaman na malapit ng agawin ng kanyang buhay, kukunin na nito sa kanyang buhay, hindi ako maniniwala mga kapatid na hindi siya tatawag sa Diyos. Ngayon, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Bakit? Malakas ka pa eh. Gawin mo lahat ang gusto mong gawin. Pero isa tinitiyak mo sa iyo kapatid, hanggat hindi mo kayang tanggihan ang sarili mo, hanggat hindi mo kayang magsakripisyo para sa Panginoon, huwag mong sabihin na ikaw ay alagad ng Diyos. Dahil ang alagad ng Panginoon, kahit sa kagutuman, mananatiling maglilingkod yan. Minsan, hindi ako atin ng service, nakakagutom kasi dyan. Wala namang pagkain dyan. Atin ka ba ng outreach? Hindi, may gagawin ako eh. Bakit madaling tumanggi? Kasi hindi kasi natin naiintindihan ang halaga ng mga kaluluwang pinupuntahan. Hindi natin alam mga kapatid at naiintindihan ang halaga ng tinatawag na paglilingkod sa Panginoon. At ito tinitiyak ko mga kapatid sa inyo. Ang sino man nagpapawalang halaga sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo pwedeng tawaging alagad ng Diyos. Kaya nga mga kapatid huwag natin pagbasihan. Gaya ng aking iniaral noon pa, huwag natin pagbasihan na kailangan malaki ang simbahan para ikaw ay lumago. Na kailangan ang pastor, talagang, alam niyo yun, pagpatong pa lang ng kamay, maramdaman na ang Panginoon. Gumagaling sa mga karamdaman. Ito po, ang titiyakin ko sa inyo. Kahit si Jesus gumawa ng maraming himala, gumawa siya ng maraming dakilang bagay,
nagpagaling, nagbuhay ng patay, sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, sa huli, ipinapako pa rin sa krus. Kaya huwag mong sasabihin, mga kapatid, na kailangan anointed para ikaw ay lumago. Mali yun, mga kapatid. Kahit si Esteban na pinatay sa pamamagitan ng bato, hinirang po sila, 7 sila eh. 7 deacons po yan sila. Hinirang po yan sila. Pero nung hinirang sila, mapansin ninyo, lahat ng hinirang ng Diyos, way back 2,000 years ago, majority sa kanila namatay ng may kabuluhan. Majority sila sa kanila mga kapatid, namatay ng naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Pero sa atin mga kapatid, pasintabi mga kapatid, alam kong makakasagasa ako, pero ito po yung totoo. Kahit sa aking experience, marami pong tao akong naging kasabayan, itinalaga, nag-aral pa nga sa Bible School, pero hindi nagamit, mga kapatid. Hindi nagamit. Ngayon, wala. Yung ibang kasabayan ko, wala na. Hindi ko nga alam kung nasaan yung isa. Pero isa, okay pa naman, buhay pa. Pero, nakakamangha, ano? Nakakamangha. Itong generation po natin, na isusubo na lang ang lahat ng kaalaman na pwedeng maisubo sa'yo. Na dapat ay lumago ka. Ang nangyari, kabaliktaran. Kabaliktaran. Yung iba lumaban sa mga pastor. Yung iba lumaban sa kanilang mga leader. Yung iba ginantihan ng gawain. Yung iba umalis sa gawain. Mga kapatid, ito ang realidad ng era na ito. Ang era po natin ay panay pride. Pag nasaktan, pag hindi nagustuhan, iiwan ang paglilingkod sa Diyos. Iiwan ang pwesto. Hindi naman tao ang naglagay sa iyo dyan. Ang Diyos ang nagtalaga sa iyo dyan, pero hindi mo kayang panindigan. Ganyan po nangyayari sa ating panahon na nakakasakit ng kalooban makita, mga kapatid. Hindi kayang makapanatili. Minsan mga kapatid, marami sa ating panahon ang nag-aasam humawak ng mikropono. Dahil ang akala nila ang paglilingkod sa Panginoon, pag nakahawak ka na ng mikropono, yun na ang paglilingkod. Nagkakamali kayo kapatid. Ang paglilingkod ay nagsisimula paglabas ninyo sa simbahan. Dahil doon nasusubok kung magpapatawad ka. Doon nasusubok kung tutulong ka sa iyong kapwa. Doon nasusubok mga kapatid kung ikaw ay gagawa ng mabuti. Dahil dito nakikinig lang tayo, ang application nasa labas. Doon makikita ang bunga ng ating pinakinggan. At ang bunga ng ating pinapakinggan, gaya ng paulit-ulit noon pa. Hindi pa yata ako tao. Na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon ay huwag ninyong kaliligtaan na daluhan. Ako po ay nagsasalita, mga kapatid, sa mga tao na kung saan alam po nilang may gawain, ngunit hindi po sila nagpapahalaga sa gawain ng Diyos. Dahil maliit ang tingin nila sa gawain ng Diyos. Mas malaki ang perang kikitain. Mas malaki ang ipapakinabang kung nasa galaan. Mas malaki ang pakinabang kung ikaw ay nasa lupalan kung gusto mong pumunta. Oras ng gawain. And then, ikiklaim mo sa iyong sarili, ay ma-Christian. Ipoproclaim mo, Christian ako, marami akong nalalaman sa talata ng Biblia. Ang pinaka-basic, mga kapatid, na pwede mo sanang ikalakas ay ang pagdalo pero hindi mo ginagawa. Ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Paano mo sasabihin malakas ka kung hindi ka dumadalo at nakikinig? Dumadalo ka nga, hindi ka naman nakikinig. Nakikinig ka nga, hindi mo naman ina-apply. Kaya mga kapatid, alisin natin sa ating mga kaisipan at sa ating puso yung ganitong kaisipan, ano? Doon ako, dito ako mananatili. Doon ka, bahala ka. Basta ako lalago dito lang. Alam niyo mga kapatid, ang paglago nasa sayo. Ikaw ang may problema. Kahit saan ka pumunta, kung ikaw po ay may problema sa iyong attitude, hindi ka pa rin magtatagumpay. Ikaw ang may problema. Yan po ang nagiging problema, mga kapatid, sa ating panahon.
hindi kayang itanggi ang sarili. Minsan, girlfriend pa nga eh. Pasintabi sa may mga kasintahan, mas mahalaga pa ang kasintahan kaysa maglingkod sa Panginoon. May mga pagkakataon, pakinggan nyo, pagkakataon na makapaglingkod ka sa pamamagitan ng ambagan dahil meron tayong gagawin para sa Panginoon. Hindi mo kayang mag-ambag, pero sa iyong kasintahan, kahit magkano, kahit iPhone, ibibigay mo. Bakit? Mahal na mahal mo eh. Alam mo yung halaga ng pag-ibig mo sa Kanya. Pero marami sa ating panahon hindi nalalaman at hindi po nila nalalaman, mga kapatid na maigi, ang halaga ng tinatawag na pagmamahal sa Diyos. Walang epekto, mga kapatid. Walang epekto. Ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, ang Luke chapter 14 verse 20, ang sabi ng Biblia, at 27, yung sariling krus na sinasabi dyan ay pagpapahayag ng mga kabigatan sa buhay o mabigat na pasanin. Tandaan niyo po, sa paglilingkod sa buhay, o sa paglilingkod sa ating Panginoon, meron pong pasanin tayo. Meron pong mabigat na pasanin, mabigat na kakaharapin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po, sabi sa Luke chapter 14 verse 28, samahan niyo po ako mga kapatid sa isang bahagi ng ating babasahin. Luke chapter 14 verse 28. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Number 28, ang sabi, sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi muna uupo at tatsahin ang halagang magugugol kung mayroong maipagtatapos. Number 29. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos ang lahat ng mga makakita ay mga pasimulang siya'y libagin. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Pakinggan po ninyo ha. Kung gagawa ka ng buo, pagpalagay na natin para mas magaan, bahay. Sino sa inyo ang gagawa ng bahay na hindi niya muna ika-calculate? Okay? Hindi niya muna ika-calculate kung magkano ang magugugol niya. Nakuha niyo mga kapatid? Kung ikaw ay magtatayo, ika-calculate mo kung kaya mong ipatayo. Okay? Kasi, baka kapag naipatayo na ang mga pundasyon at hindi mo mapatapos, anong sabi? Magsisimula ang mga nakakita na sinimulan tapos hindi kayang tapusin. Ano po punto nito mga kapatid? Ito po ay naglalarawan ng mga Kristiyano sa ating panahon na kung saan nagsimulang magpasya, pumasok sa paglilingkod, hindi pinag-aralan ng maigi kung ano ang haharapin at hindi niya kayang tapusin. Nung makita niya ang pressure ng maranasan niya mga kapatid na hindi pala ganun kadali ang maglingkod sa Panginoon, ano mo? Umaatras at yung mga nakakita, nagpabautismo, pumasok sa gawain, pumasok sa ministry, hindi kayang panindigan. Lilibakin ka ng mga tao, mga kapatid, baka akala nila. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi po yan mga kapatid na parang susubo ka lang. Tapos pag nainitan ka, pwede mo ilunga. Tandaan niyo po mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, pag pumasok ka dyan mga kapatid, panindigan mo. Pag nagpabautismo ka, siguraduhin mo hanggang pagdating ng Diyos, nandiyan ka. Pag pumasok ka naman sa leadership, pumasok ka sa gawain ng Panginoon, pumasok ka sa pagpapastor, pumasok ka sa Bible school, siguraduhin mo tatapusin mo. At kung matapos mo man, siguraduhin mong makapanatili ka hanggang pagdating ng Panginoon. Ganyan po yan mga kapatid. Sa paglilingkod sa Panginoon, may pressure. Hindi po yan mga kapatid na, ay, okay lang pala to. Alis na ako. Okay lang pala to.
backslide muna ako. Hindi po yun ganon. Sumunod po mga kapatid, dito sa Luke chapter 14, verse 31. Sabi ng Biblia, o aling hari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari ay hindi muna uupo at sasangguni kung makakaharap siya na may 10,000 na dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O kung hindi, samantalang malayo pa ang isa, ay magsusugo siya ng isang sugo at hihilingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Ngayon po mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, ito po ay ang pinapahayag po ng talatang ito. Sa paglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid, kailangan sa digmaan, handa ka. Kasi may kalaban eh. Pinakikita sino ang hindi niya muna pag-aaralan ng kalaban niya. Halimbawa, 5,000 lang ang iyong kawal. Ang sumusugod ay 20. No? Ako po ay lang ng iba pang way. Makita mo yan, alam mong talo ka, anong gagawin mo? Magpapasubo ka, magpapadala ka ng tao na kung saan magkaroon ng tawag nito, agreement, no? Pakiusapan na kung ano yung gusto niyo, sige, bibigay namin, wag mo lang kaming girahin. Di ba? So ano pong pinupunto mga kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon, tandaan niyo po, maraming kalaban. Hindi lang nanay mo, hindi lang tatay mo, maraming kalaban. At dahil maraming kalaban mga kapatid, dapat lagi kang nakahanda. At sa pagkikipagdigma mga kapatid, ito po, ang lagi natin tandaan. Dapat buo ang iyong loob, makibaka para sa Diyos. Hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng mga kapatid, pahina-hina ka. Ito pa yung problema din, ano? Sa ibang mga mananampalataya, pag itinalaga na leader, alam nyo, pag kayo po ay inilagay bilang leader, may malaking responsibilidad. At sa pagiging leader, hindi lahat mapiplease mo. Hindi lahat papabor sa'yo. Hindi lahat matutuwa sa'yo. Gaya nga ni Kristo, sabi nga, walang aliping hihigit sa kanyang Panginoon. Kung ano ang dinanas ko, mararanasan nyo. Sabi ng Panginoon. So kung meron kang nararanasan pressure bilang leader, natural nyo. Kung may nagagalit sa iyo, natural nyo. Tatandaan nyo po, ang nakakatakot po, leader ka, wala nang nagagalit sa iyo. Kasi baka wala ka nang ginagawang tama. Kasi ang nagagalit po sa lingkod ng Diyos ay ang mga tao na kung saan liko ang ginagawa na pagsunod sa Panginoon. Kung ang leader ay nagsasalita sa ikabubuti at may nagagalit, effective ka. Kasi kung lahat ng membro umagri lagi sa sinasabi mo, baka wala ka na may ginagawang tama. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Lahat na please mo. Pero ang Diyos hindi mo na please. Bakit? Sumasakayon ka na lang sa boses ng tao. Hindi mo na naririnig ang boses ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya pag leader ka mga kapatid, dapat may tindig ka, may tapang ka. Hindi ka dapat basta nabubuwal. Pumasok ka sa ministry, dapat may tapang ka. Hindi ka dapat nagpapa-apekto mga kapatid kasi sa katapos-tapusan naman ito, lahat naman tayo mamamatay. Pero paano? Paano mo gustong maalala ka ng Panginoon pag namatay ka? Paano mo gustong maalala ka ng kapatiran mo pag namatay ka? Madaling sumuko? Hindi tinatapos ang tungkulin? Ganyan mo ba gustong maalala ka ng Panginoon at ng iyong kapatid sa pananampalataya? Hindi po maganda yun. At ako naniniwala mga kapatid, kung kayo po itatanungin ko, paano nyo naaalala ang Panginoon? Sa paanong paraan nyo siya naaalala? Hindi ba sa kanyang kabutihan, sa kanyang kamatayan, sa kanyang ginagawang sakripisyo? Doon natin naaalala ang Diyos eh. Tama po ba? Pero, ikaw, importante tayo. Ikaw,
personal. Tanungin kita at ikaw ang sumagot sa iyong sarili, kapatid. Paano mo gustong maalala ka ng Panginoon? Paano mo gustong maalala ka ng iyong kapwa mananampalataya? Sa pagiging duwag, sa pagiging umaatras, sa pagiging sumusuko, sa pagiging mapag-ayaw, sa pagiging nagre-rebelde. Ganyan mo ba gustong maalala, mga kapatid ng ating Panginoon? Alam ko naman, hindi kayo papayag na gano'n. Na mamamatay tayo walang dangal. Kaya nga mga kapatid, sa oras na ito, sinabi ko sa inyo, hindi po masakit po ang ating maririnig sa oras na ito dahil gusto tayong ituwid ng ating Panginoon. Ito'y bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Tatandaan ninyo, sa gitna ng kasiyahang nararanasan nyo ngayon, ang dulo, mga kapatid, paano kaya? Ano ang dulo ng kasiyahan mo ngayon? Ano ang dulo ng kinakalagyan mo ngayon? Kung ang dulo niyan, mga kapatid, ay papalayo sa Panginoon, tinatawag ka ng Diyos ngayon. Pinapaalalahanan ka ng Diyos ngayon. Anak, baka pwedeng bumalik ka kasi nawawala ka sa direksyon. Tatandaan niyo po, sinabi ng Panginoon, ang sino man hindi mapuot sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid na babae, sa kanyang kapatid na lalaki, o sa kanyang anak, kahit ang kanyang sarili, hindi niya kayang kaputanan. Sabi ng Biblia, hindi siya karapat-dapat maging lingkod ng Panginoon. Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Alam niyo po, sa talata po nating babasahin, sa Lucas chapter 14 verse 33, meron pong pinakamahirap na kalaban no? Yung tinatawag po na, ito babasahin ko po Luke chapter 14 verse 33. Kaya nga, sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Kung hindi mo kayang iwanan ang mga tinatangkilik mo para sa Panginoon, hindi ka magiging karapat-dapat, mga kapatid, na maging alagad ng Diyos. Pasensya na po babanggitin ko lang po ito, isa po ito. Trabaho niyo. Kamusta trabaho niyo? Di ba iniigihan niyo sa trabaho ninyo para kumita ng salapi, kumita ng maigi. Minsan nag-overtime, minsan kahit gabi. Talagang ginagawang araw, yung araw ginagawang gabi. Pero sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat ng tinatangkilik, hindi maaaring maging alagad ko. Ang pinupunto kasi dito, hindi mo kayang i-give up. Yung oras dapat na para sa Diyos, ayaw mo ibigay kasi gusto mo kumita ng pera. Ang sabi ng Panginoon, hindi siya maaaring maging alagad ko. Mga kapatid, lahat po ba tayo gustong maging alagad ng Diyos? Kung lahat po tayo nais nating maging alagad ng Panginoon, ito po ang dapat nating isaalang-anak. Kailangan marunong kang natanggihan ang ama't ina, ang iyong kapatid, lalaki man o babae, ang iyong anak, ang iyong sarili, maging ang iyong tinatangkilik alang-alang sa kasiyahan ng Diyos. Nakuha ninyo, mga kapatid? Marunong dapat tayo. Marunong tayo kung kailan tayo sasalita ng hindi. Lalo na kung inaagaw nila, mga kapatid, ang atensyon natin sa Panginoon. Di ba? Ito, mga kapatid, huwag naman sana ito mangyari. Anniversary nyo. Pero ayaw nyo magsimba, tumama ng linggo. Maintindihan naman tayo ng Diyos Maintindihan naman tayo ng Diyos. 10th year anniversary natin ito. Mahal. Huwag mo na tayo magsimba. Ayaw mo magsimba. Mahalaga sa iyo ang iyong sarili at ang iyong mahal sa buhay. Hindi mo kayang tumanggi sa oras na dapat binibigay mo sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat maging alagad ng Diyos. May 6 na araw na ibinigay sa iyo, agawin mo ba yung isa? Isa na nga lang Tulog ka pa nga Kung minsan, agawin mo pa. Hindi po tama yun, mga kapatid. Dapat marunong po tayong tumanggi kung kailan tayo tatanggi. Lalo na po, kung oras ng Panginoon ang hinihingi. Ngayon po, hindi po basihan
na sasabihin mong ikaw ay lingkod, kung ikaw po ay sumasamba o naglilingkod sa Panginoon, sa panahon wala ka pang napapatunayan. Nakuha niya, mga kapatid, naiintindihan mo ba rin yan? Hindi mo pwede sabihin ang isang bagay na hindi mo na-experience. Ang hirap po, wait, napaka-importante ng Holy Ghost. Bakit ba importante? Yan ay pangako ng Diyos. Masarap sa pakiramdam niya. Nakareceive ka na ba? Hindi pa nga eh. Mga kapatid, yung experience mo ang nagpapatibay ng pagkatao mo at yung nakakasaksi ng mga nangyayari sa buhay mo by experience mo, sa iyong experience, ay nakukumbinsi ang tao. Nakuha ninyo? Nakuha natin mga kapatid. Gaya nito, babali lang ako sa Diyos. Hindi mo pwedeng sasabihin na, brother, maliit na bagay lang yan kinatatampo mo, tapos hindi ka na magsisimba. Ang dali sabihin, di ba? Nakikita mo yung sitwasyon, maliit na bagay. Pero bakit? Bakit niya nasasabi yun? Hindi niya pa kasi napagdaanan yun eh. Pero kapag napagdaanan niya yun, yung bagay na yun, sabihan sa pabalik, ang liit na bagay lang, ikaw, di mo kasi nararamdaman ko eh. Yan ang punto mga kapatid. Bago ka magsalita, siguraduhin mong na-experience yan. Ngayon, hindi naman po ako maihahanay sa mga apostol kung gaano sila katindi sa paglilingkod. Pero kahit paano naman, ang Diyos ang aking ipagmamalaki. Hindi po ako tatagal ng ganito kung hindi ako naka-experience sa Diyos. At yung experience na ito, mga kapatid, ay aking ibinabahagi sa inyo na matutunan po natin kalimutan ang sarili nating kaligayahan sa ikaliligaya ng Diyos. Bakit po mga kapatid? Dahil yung kaligayahan na ibibigay mo sa Panginoong Diyos, yun din ang kaligayahan mo dapat. Nakuha ninyo, mga kapatid? Sa atin eh, Panginoon, ito lang naman eh, minsan lang naman eh, ganito lang naman, ito lang, babalik din ako agad-agad. Eh hindi po yun ganon, mga kapatid. Ang aral po ng Panginoon, no, bago tayo magtapos mga kapatid, dito niya gustong sabihin ito. Huwag mong sabihin, lingkod ka ng Panginoon kung hindi mo kaya itanggi ang lahat sa buhay mo. Huwag mong sabihin, lingkod ka ng Panginoon kung tapuin ka, madali kang matras sa laban. Dapat matibay ka, kapatid. Imagine nyo na lang kung lahat ng apostol, kasing rupok natin, wala nang nasulat na epistle, wala nang nasulat na Bible. Pero bakit sila nakapagsulat? Dahil nagpatuloy sila na lumaban. Lumaban sila hanggang kamatayan. Kaya na mga kapatid, ito rin ang aking hamon sa inyo. Maraming iyaking Kristiyano ngayon. Ano ibig sabihin? Umiiyak sila. Bakit daw babae ang nangangaral? Bakit daw may babae nagiging leader? Mga kapatid, dito ko na-realize nung ako'y napunta sa camp, sa Ladies and Men's Camp. Ang lakas mong umiyak na bakit nangangaral sila. Hindi nyo ba napuna? Sa ating panahon, walang nagpapakalalaki para sa Diyos. At yung mga babae, sila yung may availability, sila yung mayroong puso na maglingkod sa Diyos, tapos may questionin ng mga lalaki na iyakin. Tapos sasabihin mo, hindi dapat nangangaral ang babae. Eh, ikaw nga eh. Ikaw nga. Kung minsan, pasensya na, nakatapos ka pa ng Bible School eh. Hindi ka magamit ng Diyos, tapos isa ka sa iyakin. Bakit ginagamit ng babae? Bakit nagiging leader? Isa lang ibig sabihin, walang nagpapakalalaki sa ating panahon. Sabi ni Brother Nemi, be a man. Magpakalalaki ka. Take a lead. Yan ang aming tema eh. Kung walang gusto na mag-take ng lead, kung ikaw ang nakakaintindi, tumayo ka para sa Diyos. Huwag nating sisihin at questionin kung may mga babae nangangaral sa ating panahon dahil konti na lang ang lalaki na may puso na maglingkod ng totoo sa Diyos. At ang babae ang pinaka may malaking availability na gumawa para sa Diyos. Ngayon, kung gusto nating mabago
ang sistema, magpakalalaki tayo, mga kapatid. Magpakalalaki kayo. Mangaral kayo. Tumayo kayo. Kasi hindi naman sila mapahihintulutan ng Diyos eh. Kasi ako naniniwala, napapahintulot ng Diyos sa mga bagay-bagay dahil minsan may mga kakulangan. At walang ibang pwedeng gamitin sa sitwasyon na yun, kundi yun. Kung sino yung nandun. Nakuha ninyo mga kapatid? Nakuha po ba natin? Magpakalalaki po tayo mga kapatid. Ang tunay na lingkod ng Panginoon, hindi po yan aalis kahit anong mangyari. Isipin niyo po, pakinggan niyo po, pangalanan mo sarili mo. Kapag ikaw ay inilagay ng Diyos sa isang sitwasyon, hindi siya nagkamali kung saan kanya inilagay. Pakinggan niyo po ulit, kapag inilagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon, kung yan man ay leader, kung yan man mga kapatid ay mga tungkulin, hindi nagkamali ang Diyos ng pagpili sa iyo kung bakit nandiyan ka. Pero nangyayari mga kapatid, nagiging mukhang nagkakamali ang Diyos dahil hindi rin natin pinipili ang bagay na pinili ng Diyos para sa atin. Inilagay ka ng Panginoon dyan. Sa kung saan naroon ka, Diyos ang nagtalaga. At ang Diyos dapat ang magtatanggal sa iyo. Pero minsan, inuunahan natin ang Diyos. Hindi tayo nagpapakalalaki mga kapatid. Pasensya na, talagang masakit. Pero ito po mga kapatid, ang katotohanan na dapat natin harapin, na dapat natin marinig, na dapat natin pag-ukulan ng pansin, na dapat natin pagsisihan sa ating pagtawag sa ating Panginoon ngayon. Na nagtataas ng kamay at nagsasabing, patawad o Diyos. Dahil hindi ako naging lingkod sa pagiging lingkod na inaasahan mo. Nagpakita ako ng kahinaan. Alam niyo mga kapatid, ito rin minsan ang problema sa atin eh. Hindi tayo marunong umamin sa Diyos na mayroon tayo kahinaan. Dapat marunong ka. Panginoon, patawad ko sa ganitong senaryo, naging mahina ako. Sa ganitong senaryo, parang binaliwala kita. Pero kung bibigyan mo ko ng pagkakataon ulit, tatayo ako para sa iyo. Ganun dapat mga kapatid. Marunong tayong umamin sa Diyos na hindi po natin kaya kung wala ang tulong ng Panginoon. Bago tayo magtapos, ilan po kaya ang tunay na lingkod ng Diyos? Ito po ang tanong. Ilan po kaya sa mga nakapakinig ang tunay na lingkod ng Diyos? Bigyan ko kayo, May. Kung tunay kang lingkod ng Diyos, dapat ang pinakamataas na prioridad sa buhay mo ay ang Panginoon. Ang pinakamataas na pag-uukulan mo ng panahon at atensyon ay ang Diyos. Hindi po ang mga bagay sa sanlibutan. To the point na kahit ang iyong sarili ay kaya mong kalimutan para sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. Alam niyo mga kapatid, napakasarap ano? Pag nag-rapture, yung laging sinasabi ng mga preachers natin, na sinasabi, well done. Ano sunod? Good and faithful servant. Tandaan nyo ha? Good and faithful. Mabuti ka ba? Naglingkod ka ba sa Panginoon ng 100% kabutihan? Naging faithful ka ba sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay? Sa kawalan, nanatili ka bang faithful? Sa mga biyaya at pagpapala, nanatili ka bang faithful? Sa panahon na ikaw ay nalulungkot, nanatili ka bang faithful? At ngayong pinagpapala ka ng Diyos, nanatili ka bang faithful? Mga kapatid, good and faithful servant. Yan po mga kapatid, ang makakapasok sa kaharian na ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo at purihin po natin ang ating Panginoon.